Naglabas ng mga patunay si Ramil Madriaga na magkakilala sila ni Vice President Sara Duterte. Siya pa nga raw ang nag-dispose ng 125 million pesos na confidential funds ng opisina ng BICE. Magbabalita si Marian Enriquez. Emosyonal ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa pagharap sa impeachment hearing ng House Justice Committee. Sa supplemental affidavit ni Madriaga, giniit niyang nagsinungaling ang BICE under oath sa inihaing perjury complaint laban sa kanya. Hindi raw totoong hindi sila magkakilala personally o professionally. Mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po sa, lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa, sa isang resort. Kasama ko po din ng mga PSG. Kaya kilalang-kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Kasama raw siya sa mga bumuo ng isip o Inday Sara is my president para suportahan ang kandidatura niya noong 2022 elections. Pinakita pa niya ang mga litrato ng kanilang pag-iikot sa bansa, maging ang mga virtual meetings kasama si VP Sara. May video pa nga na may hawak si VP Sara na bandila at inabot sa tinawag niyang Sir Ram. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Kayo po. May inilabas pang video na binati ni VP Sara si Madriaga sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Kwento pa ni Madriaga, regalo raw niya ang painting na nasa likod o background ni VP Sara sa Zoom meeting. Nagpatuloy daw sa pagsuporta si Madriaga kahit nagdesisyon itong sa pangalawang pagkapangulo ang kanyang tatakbuhang posisyon. Dito naiyak si Madriaga. Malungkot lang po. Malungkot. Meron din silang litrato matapos daw siyang imbitahan sa inaugurasyon ni VP Sara noong June 19, 2022. Inatasan daw siyang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group of VP-SPG, kung saan nirekomenda niyang isa sa mga estudyante niyang si Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante Lachica. Noong December 20, 2022, tinawagan daw siya ni VP Sara para sabihing makipag-coordinate kay Colonel Nolasco at may mga ide-deliver daw sa 3 lugar. Sinabi raw ni Nolasco na pumunta sa DepEd Central Office sa Pasig City. 4 na duffel bag ang dinala sa kanya na may lamang tig 30 to 35 million pesos. Sinabihan pa nga siyang kumuha ng parte niya kaya nagsubi siya ng 1 million pesos mula sa isa sa mga bag. Dito niya isiniwalat ang pangalan ni dating Ombudsman Samuel Martires na kasama umano sa mga pinagbigyan ng pera. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Nilinaw naman ni Committee Chairperson Jervy Luistro na hindi inaagaw ng Kamara ang kapangyarihan ng Senado kung guilty o not guilty ang BICE. Clarificatory hearing lang daw ito para matukoy kung may probable cause o kung may sapat bang basehan para umusad ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.